Sige. Sure. Just in case. Well, that is the case. It's your case now. Okay, so prepare. Okay? Okay. Sige. What I think is no word the Bible. Sige. Kuya sa kuya. Kasi ko paitan, paitan. Na-chipis ng paitan. Ano daw? Nabaliktad. Ah, Hindi akala ko nagbiglang naging Thai. Yung mga... Sige. Okay na, naka-live na. Bring your notebook. No. We listen na. Oh, it's start na. Sige. Okay na. Bible niya. Ah, the road is here. Morning. To you. Amen. 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 Hindi. Sige, so we'll have two exhortations. Okay. Sige. The more the better. Okay? So today is the last Sunday no of 2025 and malayo-layo no. Malayo na rin ang despite all the challenges of 2025, alam niyo ba, I think based sa study ng mga economic analysts and mga experts, ang 2025 daw isa sa pinakamahirap at pinaka-challenging na taon. Maraming mga businesses ang mga nagsara, ang daming mga hindi nakabayad na mga dapat bayaran, maraming mga nag-try at hindi nag-survive no sa mga opportunities. And yet alam natin na despite the challenges of 2025 ay hindi naman tayo nagtitiwala sa mga pamahiin, hindi naman tayo nagtitiwala sa kakayanan ng tao. Tayo po ay nagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. And so it may be 2025, 2026, whatever year it is, ang atin pong pinanghahawakan at ang atin pong pag-asa at pagtitiwala ay nasa Panginoong Diyos. Kaya whatever the predictions may be of the next year or the coming years, hindi dapat mabahala ang isang mananampalataya. Be it as an employee, as a student, no, as a business owner, or freelancer, whatever yung opportunities na meron tayo, yan pong lahat yan ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya dapat magpakatatag tayo. No? So today we have all the reasons to worship the Lord, and I'd like to invite everyone to please stand as we open in prayer. Okay, tayo manalangin. Amang banal at Diyos na mahabagin, Diyos na matapat at Diyos na puno ng kabutihan. Salamat Panginoon na kami po ay inyong muling pinagsama sa lugar na ito Panginoon upang dakilain ang inyong pangalan at i-celebrate Panginoon ang lahat ng inyong kabutihan sa aming mga buhay. Kami Panginoon ay dumanas ng karamdaman, ngunit nakatanggap ng kagalingan. Dumanas Panginoon ng mga kahirapan, ngunit kayo Panginoon ang aming naging kaaliwan. Dumanas Panginoon ng mga problema, pero kayo Panginoon ang nagbigay sa amin ng katatagan. At hindi namin Panginoon lubos na mabilang ang lahat ng biyayang aming tanggap, hindi lang Panginoon sa 2025 kundi sa mga nakaraang taon pa. At kami Panginoon ay naniniwala at nakatayo Panginoon sa katotohanan na
anumang taon ang dumating, anumang mga pagsubok ang dumating, Panginoon, alam namin na ang aming Diyos ay hindi naapektuhan ng oras, ng paglipas ng panahon. At ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na matatag at Diyos na makapangyarihan at maaaring sandalan ng kanyang mga anak at ng kanyang mga niligtas. Yung umaga, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa aming kaligtasan na inyong ibinigay sa pamamagitan ng inyong minamahal at bugtong na anak na si Jesucristo. At ito, Panginoon, ang aming pinangahawakan dahil lumipas man ang panahon, Panginoon, itong kaligtasang ito ay hindi mawawala sa amin dahil ito ay na kay Kristo. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming pag-aawitan. Tanggapin niyo, Panginoon, ang katotohanan ng aming ipapangaral. Pagpalain niyo po ito. At nawa ito, Panginoon, ay aming tanggapin ng may kababaang loob at may pasasalamat dahil ito ay galing sa Diyos na puno ng katotohanan at hindi nagsisinungaling. Pagpalain niyo, Panginoon, ang inyong pangalan ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa basbas ng banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, maupo po ang lahat. Dalawa ang mag-e-exhort sa ating ngayong umaga, no? Si Brother Rod at si Brother Liam. Okay, kasi nag-ready daw siya. Nag-ready daw siya. So, sabi ko, sige, dalawa. Okay, kung dalawa, mas maganda. So, tawagin ko po si Brother Rod. Mauna sa atin. Okay, umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Morning po. Panibago. Saglit lang. Wala. Para po sa ating exaltation ngayong umaga, dumako po tayo sa Psalms chapter 3 verse 4. Chapter 3 verse 4. Basahin po natin. Chapter 3 verse 4. Ay, 23 verse 4 po. Sorry. 23 verse 4. 23 verse 4. Basahin po natin. O bagaman ako'y lumalakad sa libis ng dilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay sisigagin sa akin. So, maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Marahil po sa atin ay dumanas na po ng mga libis sa ating mga buhay. Marahil or sa ngayon or sa kasalukuyan na may mga iba sa atin siguro na kasalukuyang dumaranas sa hirap, ano, or yung the darkest valley sa ating buhay, no? Yung mga lalong-lalo na po sa ating mga iba na broken ang kanilang mga pamilya na pwede naman sanang hindi, no? So yun po yung mga darkest valley sa ating mga buhay. Sa mga estudyante po na mga nahihirapan din po na makaintindi sa itinuturo ng teachers sa school. Maaring yan po yung darkest valley ng ating mga buhay, no? Tapos sa mga kapatiran din po na
nahihirapan sa pinansyal sa buhay, no? Maaring yan yung darkest valley ng ating mga buhay. Or sa iba naman po na palagi na lang dinadapuan ng sakit. Kung malagpasan mo man yung isang sakit, eh meron na naman panibagong sakit na naman na palagi nating nararanasan, ano. Yan po yung mga darkest valley natin. At sa mga kapatiran din po na dinadapuan ng sakit ng kanilang mga parents, siyempre bilang anak or bilang kapamilya ay naapektuhan talaga ang ating mga puso, no. At ang pakiramdam mo ay talagang napakadilim yung buhay na dinadanas mo, no. Marami po sa atin na hindi man natin masabi, eh alam natin na nagkakaroon tayo talaga ng darkest valley sa ating mga buhay. Lalong-lalo na nakikipaglaban tayo sa mga problema sa mundong ito. Alam natin na marami tayo talagang pagsubok na nararanasan, no. So wag nating kalimutan na sabi nga ng Panginoon sa verse 1, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan, sabi niya. So the shepherd walk with us to the darkest valleys ng ating buhay. Huwag nating kalimutan na kahit anumang mga pinagdadaanan nating mga problema, yung mga hindi natin kaya na parang sa feeling natin ay hindi na natin kaya pa, feeling natin ay pinabayaan na tayo ng lahat. Pero huwag nating isipin or lagi nating isipin na nandyan ang Panginoon sa atin. Kasi pinakilala niya nga po yung kanyang sarili dito sa verse 1 na ang Panginoon ang ating pastol, no. So kailangan natin magpakatupa sa ating mga pastol, ay sa ating pastol, no. Magtiwala tayo sa kakayanan ng ating pastol, sa kanyang kapangyarihan, at walang imposible po sa ating Panginoon. So ang mga sabi dito meron siyang rod, ano. Alam niyo po yung rod ng Panginoon, or sabi niya the shepherd protect us with his rod. Meron siya, alam niyo po yung pastol po, meron siyang tungkod o hawak na pamalo, na ang mga tupak kailangan sumunod sa pastol, kasi once na naligaw ka sa yung pastol, maaari kang kainin ng mabangis na hayop. Kasi ang pastol kasi yung hawak niyang tungkod na yun yung pinatataboy niya sa mga mababangis na hayop. Kaya ingatan natin na hindi tayo mahiwalay sa ating pastol. Kahit nga mapadpad ka sa yung mga may nakaranas po sa atin dito na namasyal sa isang kuweba, no, sa cave na madilim, no. Diba sa kuweba is madilim yan. Kahit nga sa probinsya nung panahon namin wala talagang ilaw. Napakahirap, lalo na kung bata ka pa at hindi mo alam talaga yung daan, na kinakapa mo talaga yung daan, para makarating ka lang sa yung patutunguhan. So kung wala kang guide sa isang cave or sa isang lugar na napakadilim, napakahirap, ano, so kailangan natin ng isang pastor or isang guide natin para hindi tayo maligaw at mapahamak. Yun po ang ibig sabihin. At kailangan natin magpakatupa sa ating pastol, kailangan natin maranasan yung pagiging tupa, no. Kailangan natin magpakatupa. Hindi pwedeng tayo ang shepherd ng ating buhay. Kasi kung tingin natin sa sarili natin ay Diyos din, paano natin mararanasan yung pagka-Diyos ng ating Diyos, ng ating Panginoon? Kailangan natin magpakatupa sa ating Panginoon, no? Para makasunod tayo at maalagaan tayo ng Panginoon, dahil makapangyarihan po ang ating Panginoon. Kung tayo mismo ay malinaw sa sinabi niya po dito sa verse 1 na ang Panginoon ang ating pastol. So meron tayong Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo kasi magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon, sa ating shepherd, kung tayo ay shepherd din talaga, no. So kailangan talaga natin magpakumbaba
at kailangan natin pagkatiwalaan ang ating Panginoon 100% sa ating mga puso. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayanan, na hindi porket mayroon tayong mga siguro katalinuhan o malakas ang ating pangangatawan, mayroon tayong mga pera, hindi na tayo nagtitiwala o hindi na natin kailangan ng Panginoon. Hindi po dapat ganoon. Kailangan nating palaging unahin ang ating Panginoon at magtiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas, kasi ang Panginoon ay bawat minuto, bawat oras nandyan siya na handang tumulong sa atin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Trust the shepherd protection. Magtiwala tayo sa protection ng Panginoon. So, kailangan nating isurrender ang ating buhay sa Panginoon. Isurrender natin ang lahat, no? Huwag tayong kailangan 100% talaga na yung puso natin is buong buo na sumunod sa ating Panginoon. Huwag kang matakot na pumasok or magsimba or dahil lang sa mayroon kang mga kasalanan na hindi mo kayang isurrender, or mga kasalanang hindi mo kayang bitawan, no? Ang Panginoon po ang siyang gumagabay sa atin. Siyang nagtuturo sa atin at nagtutulak sa atin na bitawan natin yung ating mga kasalanan nasa labas, no? So kailangan natin ibigay ang best natin or ang puso natin mismo sa ating Panginoong Kristo. So magpasakop tayo sa Kanya. So pangatlong aral po is obey the shepherd's direction. So sumunod tayo sa direction ng ating Panginoon at magtiwala lang po tayo sa Kanya. Sabi ko kanina, dapat yung ating mga puso talaga, kasi ang hindi tumitingin ng Panginoon sa ating mga katalinuhan, no? Hindi siya tumitingin sa kakayanan natin o lakas ng ating pangangatawan o ating mga itsura, mga physical. Ang Panginoon ay nakafocus po sa ating mga puso. So hindi natin maitatago ang ating mga gawain or ating mga iniisip sa Panginoon, no? Hindi natin maitatago yung nilalaman ng ating puso, dahil ang Panginoon alam na alam niya kahit yung lahat ng mga pangyayari sa iyo, lahat ng mga naiisip mo, lahat ng nasa puso mo, nababasa po ng Panginoon yan. Ayun po ang aking may share ngayong umaga. Maraming salamat po. Gusto kong tawagin si Brother Liam sa next na exaltation na. Salamat. Morning sa lahat. Just now open our Bibles at Proverbs chapter 15 verse 1. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. It said here, soft answer turns away wrath. So, if someone asks you, do not tell to them being angry, because it said here, but grievous words stir up anger. Or it also means if you answer angrily, they will just get angrier to you. And let's say there's a person that asks you angrily, which one should you do? Answer angrily or answer softly? Of course, it needs to be softly,
Because even though they're angry, calm stuff could make them calm. Even though they're angry. But if you answer angrily, they would just get angrier, and they'll also sometimes they would also get angry at you because you answered angrily, even though there's another thing. Let's say they're angry at someone, and then they ask someone angrily, but they're not really angry at them. But if you say the answer to them angrily, they'll just get mad at you too, even though you're not part of the conversation. He just asked you. So the lesson here, it means always answer softly. That's it. Okay, now let us open our hymnals to hymn number 230. Wait, I lost the page. 230. Wait. What? No. Biblical faith. Biblical. Hymn number 245. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi. Faith can create, no truth we know. Hymn number 245. Ready, sing. Faith can create, no truth we know, but trust the truth revealed. It apprehends our Lord and shows a pardon full and sealed. Faith cannot justify from death, nor justify to life. In Christ's obedience and His blood, it sees His spotless life. Faith never wrought a garment out to clothe a guilty soul. It used the garment wrought by Christ and cleansed that garment's hold. Thus faith creates no truth at all, but finds it in the Lord. The Word declares the truth in Him, and faith approves the Word. Our next hymn is hymn number 244, The Bride's Mansion. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. I have a feeling from inside. Hymn number 244. Ready, sing. I have a feeling from inside. My Lord is coming to His bride. And when He comes, I want to see the glorious meeting it will be. He has a mansion where there
on Brother Ethan for more hymns. Morning po sa lahat. Our next hymn is hymn number 342. 342, Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing. Hymn number 342. Ready now, sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail incarnate deity. Pleased as man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the hand-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild delays his glory by, born that man no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Our next hymn is hymn number 340. 340, Beautiful Star of Bethlehem. Adi. Paano to? 3, 4, 4. Okay. Oh, beautiful star of Bethlehem, shining afar through shadows dim. Hymn number 340. Ready now, sing. Oh, beautiful star of Bethlehem, shining afar through shadows dim, giving a light for those who long have gone, and guiding the wise men on their way unto the place where Jesus lay. Beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Oh, give us the light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star, the hope of light, guiding the pilgrim through the night, over the mountain till the break of dawn, and into the light of perfect day, it will give out a lovely ray. Beautiful star of Bethlehem, shine on.
Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Oh, give us the light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star, the hope of rest for the redeemed, the good and blessed. Yonder in glory when the crown is won. For Jesus is now the star divine, brighter and brighter he will shine. Beautiful star of Bethlehem, shine on. Oh, beautiful star of Bethlehem, shine upon us until the glory dawn. Oh, give us the light to light the way into the land of perfect day. Beautiful star of Bethlehem, shine on. Thank you, may call on Brother Rick for the scripture reading today. Magandang umaga po sa ating lahat. So, today po we will continue sa ating scripture reading sa book of Joshua chapter 23 verse to verse 20. Joshua chapter 8 verse 23 to verse 35. Joshua 8 23 to 35. Verse 23. And the king of Ai they took alive and brought him to Joshua. And it came to pass when Israel had made an end of slaying all the inhabitants of Ai in the field, in the wilderness wherein they chased them, and when they were all fallen on the edge of the sword, until they were consumed, that all the Israelites returned unto Ai, and smote it with the edge of the sword. And so it was that all that fell that day, both of men and women, were 12,000, even all the men of Ai. For Joshua drew not his hand back, wherewith he stretched out the spear, until he had utterly destroyed all the inhabitants of Ai. Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the Lord, which he commanded Joshua. And Joshua burnt Ai, and made it an heap forever, even a desolation unto this day. And the king of Ai he hanged on a tree until eventide, and as soon as the sun was down, Joshua commanded that they should take his carcass down from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city, and raised thereon a great heap of stones that remaineth unto this day. Then Joshua built an altar unto the Lord God of Israel in Mount Ebal, as Moses the servant of the Lord commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stones, over which no man hath lifted up any iron, and they offered thereon burnt offerings unto the Lord, and sacrificed peace offerings. And he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel. And all Israel and their elders and officers and their judges stood on this side the ark, and on that side before the priests the Levites, which bear the ark of the covenant of the Lord, as well the stranger, as he was born among them, half of them over against Mount Gerizim, and half of them over against Mount Ebal, as Moses the servant of the Lord had commanded before, that they should bless the people of Israel. And afterward he read all the words of the law, the blessings and the cursings, according to all that is written in the book of the law. There was not a word of all that Moses commanded, which Joshua read not before all the congregation of Israel, with the women and the little ones, and the strangers that were conversant among them. Okay, so, blessed be the word of the Lord. So, I would like to share with you po
yung gustong ituro sa atin ng binasa nating passage. So, itong verses 23 to 35 po ng chapter 8 ng Book of Joshua. Parang yung naging movement po ng chapter 8, parang nagmula sila sa pakikidigma, and then there is judgment, and then there is worship, and at the end of this chapter, there is the word na ipinangaral po sa kanila ulit, which is the law of Moses. So, first thing na I would like to share po sa inyo is kung paano ba ang Panginoon ay completely nagdi-deal sa kasalanan. Kasi ang Panginoon po hindi po siya nakikipag-negotiate no sa rebellion o pagre-rebelde, but the Lord judges it. So hindi kumbaga nakikipag-usap ang Panginoon pag yung kasalanan ay pagre-rebelde, ang Panginoon ay ginajudge niya kaagad ito. So the Bible tells us na after the battle, the king of Ai was hanged on a tree. So ipinako siya sa puno daw o sa kahoy. And we need to take note that this is not a Roman crucifixion po, hindi mga Romano yung nagpako sa kanya. And take note that the king was also already dead. So patay na ang hari dito nung ipinako nila. Yung kanyang katawan ay dinisplay or pinakita publicly as a declaration po na yung kanyang paghahari or yung kanyang kapangyarihan po ay nagwakas na or nagtapos na. Ito rin ay nagpapakita na yung kalaban ng mga Israelites, which is ay natalo na, at yung pagre-rebelde sa Panginoon ng bansang ito ay nagwakas na or natapos na. The rebellion is over. So sa ancient times po, yung isang hari ay nagre-represent ng kanyang nation or ng city. Kapag yung hari ay ipinako sa cross or ipinako sa kahoy, nagpapakita ito ng judgment ng Panginoon, na parang sinasabi ng Panginoon na kung lalo na't hari po, pinapakita ng Panginoon dito na yung namumuno sa inyo ay natalo na or nagwakas na, natapos na ang kanyang paghahari sa inyo. But centuries later po, there was a man or another man who was hanged on a tree, and he showed us na yung judgment ng Panginoon sa tree or sa cross na yon became grace. Yung taong ito, hindi siya guilty, hindi siya nagrebelde sa Panginoon, hindi siya natalo. So alam natin na ang tinutukoy dito ay si Jesus Christ. Jesus Christ is innocent po, hindi siya nagkasala, he is holy and he is obedient, but he was lifted up on the cross. Inangat ang Panginoon sa cross na iyon, not as a defeated king but as a victorious king. Sa Galatians chapter 3 verse 13 po, sabi diyan, Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Cursed is everyone that hangeth on a tree. So dito pinakita na lahat po ng nakapako sa cross sa kahoy na iyon ay cursed o isinumpa. And dito naman sa bansang Ai, yung pagkapako dito sa hari nila, it shows judgment, but at the Calvary, yung cross na yon ay nagsilbing redemption. Kung dito sa Ai ay parang display ng judgment ng Panginoon, yung sa Calvary naman, yung ginawa ng Panginoong Jesus, it became a display of redemption. So yung hari ng Ai dito ay pinakita sa mga Israelites, so they would know na yung kalaban nila ay natalo na, natapos na yung digmaan, natalo na yung kalaban. But Jesus Christ, on the other hand, was displayed upang yung mga tinubos niya, yung mga tagasunod niya, at ang buong mundo ay makita na ang kasalanan ay kanya na pong natalo. So dahil sa ang kasalanan ay
ginajudge ng Panginoon, or after ma-judge ng Panginoon yung kanilang kasalanan, after nila magwagi sa kanilang kalaban, after nilang parusahan itong hari, yung Panginoon naman ay tinipon niya yung mga Israelites, hindi po upang magkaroon ng takot sa kanya. Kumbaga, ito yung kayang gawin ng Panginoon, ipinakita sa kanila na kahit yung hari ng isang bansa ay kaya niyang i-judge, kaya niyang ipako. So tinipon niya yung mga Israelites not to show them fear, but to worship Him, para po magsamba sila sa Panginoon. And so in the same way, ang isang mananampalataya po ng Panginoon, after niya makita or ma-experience yung judgment ng Panginoon, kapag naipakita sa kanya ng Panginoon kung gaano ito ka banal sa pamamagitan ng pagdisiplina, sa pamamagitan ng pagpaparusa po sa kasalanan, it must lead the believer to worship God and to honor Him. And sa ating buhay na bilang mga Kristiyano po, tayo din naman ay may mga battles, no, may mga digmaan na kinakaharap. And on this passage, Joshua does not build a momentum, kung mapapansin nyo po, or a monument. Kung mapapansin nyo po, after ng battle, after nilang nagwagi, hindi nagpatayo si Joshua ng monumento, di ba? Estatwa na para magpaalala na siya yung nagpawagi sa mga Israelites, siya yung namuno sa mga Israelites, kaya nanalo sila sa battle. But he builds an altar for God. Nagpatayo siya ng altar para sa Panginoon. And this altar is no ordinary po, because it was made according to the word of God, according to the commandment of God. Wala pong halong kayabangan, wala pong halong credit or personal credit para kay Joshua. And so ipinapakita dito na yung pagsunod sa Panginoon, pagkatapos po malampasan ng isang tao ang mga pagsubok, ang mga digmaan sa buhay niya, it must give glory back to God. Dapat kapag tayo po ay nagwagi sa anumang laban sa buhay natin, lagi nating ibabalik yung pagpupuri at yung kaluwalhatian sa Panginoon. Kapag tayo po ay na-promote sa isang trabaho, hindi natin pasasalamatan or i-recognize yung kabutihan ng Panginoon dahil sa promotion natin, dahil nakapasa tayo sa interview, o dahil lamang tayo ay nabigyan ng pagkakataon na maging successful po sa company na yon. But we return the glory to God dahil sa buong pagkakataon po na yon ay naging mabuti ang Panginoon sa atin, to the point na naging successful po tayo sa ganong field or sa ganong part ng buhay natin. So yung pinapakita din po dito na yung worship sa Panginoon ay hindi po siya sapat lamang, kasi nagsalita dito ang Panginoon na nagpakita ang Panginoon na yung kanyang salita po ay kailangan ay yun yung namumuno sa pagsamba sa Panginoon. Yung salita ng Panginoon, it governs or it rules both blessings and boundaries. Yung cursings, yung blessings na sinasabi dito, sinulat ni Joshua yung batas ni Moses publicly. So lahat po nakarinig nun, wala pong pili yun. Babae, lalaki, mga bata, matatanda, even strangers, kahit yung mga hindi Israelites po ay narinig yung utos ng Panginoon. And so yung kanilang victory po, it was preserved only when God's word is proclaimed and obeyed. Yung pinapakita dito na yung kanilang pagkapanalo sa digmaan na yon ay na-preserve lamang sa pamamagitan ng pagsunod nila sa Panginoon. Sa Book of John chapter 1 verse 14 po, dito mababasa natin na ang Panginoong Jesus yung sinasabi na, yung tinutukoy na the living word. Sabi niya, and the word was made flesh, sabi po dyan. And Jesus Christ is also the fulfillment of the law.
Sabi dyan sa Matthew 5:17, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill." And another verse po showing na Jesus is inviting us to abide in His Word. Sabi dyan, "If you continue in my word, then are ye my disciples indeed." Sabi ng Panginoon, kung tayo ay magpapatuloy sa Kanyang salita, magpapatuloy kasama siya, then tayo ay tagasunod ng Panginoon. And since etong digmaan po ng Israelites and ng Ai ay natapos na, pinapakita dito sa passage na binasa natin na yung covenant is completely renewed. So makikita natin dyan yung judgment ng Panginoon, yung pagsamba nila sa Panginoon, and then yung patuloy na pagsunod nila sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang salita. So, mga kapatid, yung hari ng Ai po, pinapakita dito na he was lifted up on the tree. So, Israel would never fear him again, para hindi na siya katatakutan ng mga Israelites. But on the other hand, Jesus was lifted para po tayo ay hindi na kailangang magdusa sa ating kasalanan. So, tingnan nyo po yung pagkakaiba nila ng Panginoong Jesus, kung paano siya finulfill ng Panginoong Jesus, and at the same time, paano po binigyan ng Panginoon ng victorious end, yung cross. So, if Christ has bore the curse and the sins for us, then we should live free. Dapat maging malaya na po tayo sa kasalanan na yun. Kung yung Panginoon po ay nanalo sa kasalanan, then we should walk in obedience. Yun po dapat yung response natin bilang mga Kristiyano. And so, kung si Joshua po ay nagtayo ng altar, yung Panginoong Jesus, sinasabi dyan, is our final altar and our final rest. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 10, "We have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle." And so Jesus Christ is inviting us to come to Him as an altar. Sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So sa mga tagasunod po ng Panginoon, sa ating mga Kristiyano, tayo po ay naghahanap ng kapahingahan, kasi ang pakikitigma po sa kasalanan, sa mga temptation ay sobrang exhausting at nakakapagod. Kaya nga ang Panginoon ay nag-i-invite sa atin to come unto Him, at sabi niya, He will give us rest. Magkakaroon tayo ng kapahingahan sa Panginoon, hindi lamang po physical, emotional, but yung kapahingahan natin sa Panginoon is yung hope na natapos, na talo na ng Panginoong Jesus yung kasalanan na yun. So we need to lay it down. Kumbaga, iwanan na natin yan kasi nagpapabigat lang yan sa lakad natin bilang mga Kristiyano. And so, I would like to close with this passage po sa Romans chapter 6 verse 6. Sabi dito, "Knowing this, that our old man is crucified with Him," with Jesus Christ, "that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin." So, ang Panginoong Jesus natin ay namatay, ipinako sa cross para pagdusahan yung kasalanan natin, nang sa gayon po ay wag na nating iserve or wag na nating pagsilbihan ang kasalanan. Kasi kung itong king ng Ai, pinagsilbihan nila for rebellion against God, yung hari po na ipinako sa cross ng Kalbaryo is a king na ipinako kasama ng ating mga kasalanan, nang sa ganun hindi na po irurule ng kasalanan yung buhay natin, and so that we can continue to walk in His Word. So that's all I would like to share po sa binasa natin na passage. Let's call on Brother Liam. Our next hymn is hymn number 114.
114. Come unto me. Do, re, mi, fa, sol, do, la, so, fa, mi. Hear the blessed Savior calling the oppressed. Hymn number 114. Ready, sing. Hear the blessed Savior calling the oppressed. O ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Have you cares of business, cares of pressing debt, cares of social life, or cares of hope unmet? Are you by remorse or sense of guilt depressed? Come right on to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Have you by temptation often conquered pain? Has a sense of weakness brought distress within? Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and trust my mind. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Just now call on Elder Dan for us sermon this morning. Okay, let us
open our Bibles po sa Book of Luke. Okay? Book of Luke, chapter 2, para po sa ating pang-apat na mensahe ngayong araw na ito. Okay? Masanay na po kayo na nasa 3 o 4 ang ating naririnig na exhortation o mensahe kada Sunday, para naman uuwi tayo na sabihin natin na satisfy yung ating mga spiritual na pagkagutom, no, sa salita ng Panginoon. Para kung hindi man na-bless o hindi man puspos yung mensahe, at least merong exhortation. Kung hindi sa exhortation, merong scripture reading, di ba? Kaya it's a blessing na ang salita ng Panginoon ay naipapahayag po ng hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 o 4 na beses sa ating mga kalagitnaan. So, let's open our Bibles to Luke chapter 2. Babasahin po natin verses 25 hanggang 38. Okay? Luke 2, 25 to 38. Okay, verse 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms, and blessed God, and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel. And Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser. She was of a great age, and lived with an husband 7 years from her virginity, and she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin ng pag-unawa at pagpapahalaga at pag-ibig sa inyong salita, Panginoon, upang hindi maiwasan namin, Panginoon, ang mga distraction, mga sagabal, at maituon namin, Panginoon, ang aming puso at isip sa hiwaga ng inyong salita, Panginoon, ngayong umaga. Pagpalain niyo po na makita namin ang Panginoong Kristo at ang kanyang kahalagahan, katulad ng mga karakter, Panginoon, na aming nabasa ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at isustain niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so since it's the end of the year, gusto ko lang pong mag-break muna, no, sa aklat po ni Samuel at daanan po muna natin o bisitahin po natin itong aklat ni Luke, kung saan makikita po natin ang kwento kung saan after na naipanganak po si Jesus Christ, katulad po ng sinasabi dyan sa may verse 21, nung 8 araw nung maipanganak ang Panginoon Kristo para sa kanyang circumcision, yung pagkatuli po ng Panginoon, siya po ay dinala ng kanyang mga magulang, okay, for the purification ni Mary,
dinala po nila si Jesus sa templo sa Jerusalem. And may kita po natin dito kung paanong yung pagkadala ng o yung presensya ng Panginoong Jesucristo kahit nung siya po ay isa pa lamang sanggol ay nagdala po ng biyaya sa buhay hindi lamang po ni Jose at ni Maria kundi sa buhay din po ni Simeon at kasama po ang buhay ni Ana na kung saan masasabi natin na pinagtagpo. Okay? Hindi po pinagtagpo, hindi tinadhana, kundi pinagtagpo ng Panginoon ang landas ni Jose, ni Maria, ni Simeon at ni Ana mismo sa banal na lugar o sa banal na tahanan o yung templo, at ang presensya ng Panginoong Jesucristo kahit pa bago po siya maipako sa krus nung siya po ay sanggol pa lamang ang nagdala po ng pagpapala sa buhay nitong mga taong ito. Okay? Hindi po yung presensya ni Maria, hindi po yung presensya ni Jose, at hindi rin po ang presensya ng ibang tao ang nagdala ng pagpapala, kundi mismo yung presensya ng Panginoong Jesucristo. That's why yung title po ng message natin ngayong umaga ay A Man. Pag sinabi mong a man, it is generic. Ibig sabihin, he's just one of the many men. Kumbaga, hindi siya ganong kahalagang tao. Pero ang kasunod po niyan ay the man. Ibig sabihin, hindi siya ordinaryo. He is the most important man amongst all men. Okay? At ang pangatlo ay yung mga kababaihan. We will also mention them because they are also worth mentioning sa atin pong mensahe ngayong umaga. So, if there is a common denominator kay Mary, kay Joseph, kay Mary, kay Simeon at kay Ana, ano po yung nag-connect sa kanila? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. In the same way that what connects you and me, what connects all the Christians and believers nowadays is no other than the Lord Jesus Christ. Hindi po a cause for world peace. Hindi po sports. Hindi po politics. Hindi po mga current events ang nag-converge o ang nagko-connect sa atin at nagdala sa atin ngayong umaga para sambahin ang Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At dapat ang simbahan, kapag ito po ay nagtitipon at nagsasama-sama, ang iisang rason lamang na dapat, kumbaga, ang masasabi natin if there's only one reason for them why they should gather and why they should be connected, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo noon at hanggang ngayon. Wala na pong iba. Okay? Otherwise, if we are connected by other things, hindi natin siya masasabi na this is truly the Church of the Lord Jesus Christ. It may be a club, it may be an organization, it may be a gathering, but it cannot be called the Church of the Lord Jesus Christ if Christ is not the center. Okay? So yun po ang gusto kong makita natin ngayong umaga. The convergence of all events and people, parents, the old man, the old woman, and that convergence and connection is in the Lord Jesus Christ. Okay? Now, I'd like to, una po nating pupuntahan dito ay yung a man. O ang sinasabi dito sa may verse 25, Behold, there was a man. Okay? Behold, there was a man. Now, it's interesting kasi napaka-generic. Kumbaga, wala namang anything special pag sinabi mong there's a man. Pero pag sinabing behold, okay? Behold, there was a man in Jerusalem. Para bang tinitimpla niya yung napaka-generic, okay? Kumbaga, ordinary. At the same time, ay gusto niyang sabihin o nang sabihin ng writer na si Dr. Luke
na merong special, merong unique, at merong isang bagay sa taong ito na dapat ay papansinin natin. There is something about him that we should take note. Okay? There is something about him that is worth beholding. Now, the word or the name Simeon, okay? Ang pangalan daw niya ay si Simeon. Ang ibig sabihin po niyan ay makinig, o ang ibig sabihin po niyan ay ang Panginoon ay nakinig. In fact, ang pangalang Simeon ay isa po sa mga pangalan sa 12 na naging anak ni Jacob sa kanyang asawang si Leah. Na naramdaman niya na hindi talaga siya yung mahal ni Jacob. Ang mahal kasi ni Jacob ay yung kanyang nakababatang kapatid na si Rachel. Pero ang unang napangasawa ni Jacob ay si Leah. At sa paghinagpis at sa kabigatan ni Leah ay binigyan po siya ng anak, at nang pinigyan po siya ng anak, ang ipinangalan po niya sa kanyang anak ay walang iba kundi si Simeon. Ang ibig sabihin ay, ako ay pinakinggan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa aking kahirapan, sa aking kabigatan, ako ay pinakinggan ng Panginoon. However, mapapansin ninyo na meron pong description dito sa buhay ni Simeon na masasabi natin, o ito yung mga bagay na masasabi natin na isa siyang ordinaryong tao pero hindi ordinaryo. Medyo mahirap i-explain, no? Ordinary but not ordinary. Okay? Ayoko namang sabihin he's a special man, kasi pag sinabi mong special, there is something about him that is not available in any other man. Katulad ni Kristo na tao pero Diyos. But I would say he is an ordinary man, but there is something extraordinary, parang special din, Okay, pag umorder ka ng batchoy, ordinary, special, extraordinary. Okay, but anyway, he's ordinary but not really ordinary. What makes him not ordinary are the things that he did while he was living. Yung mga bagay na kanyang ginawa habang siya po ay nabubuhay pa sa mundong ito. Okay? The Bible describes him as a man who is just. Okay? He is just and devout. The same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. Now, pag sinabi mong just, ang ibig sabihin po niyan ay matuwid. Ibig sabihin, ang kanyang mga hakbang sa buhay niya ay yung kanyang pamumuhay, at ang ginagawa niya sa kanyang buhay ay mga bagay na kinalulugdan at katanggap-tanggap sa Panginoon. Okay? Ibig sabihin, hindi siya gumagawa, or hindi lang na hindi siya gumagawa ng kamalian, ang kanyang mga hakbang ay makikita mo na kagagawa ng isang taong merong takot sa Diyos. Okay? Nananalangin, tumutulong sa nangangailangan, ginagawa yung mga utos ng Diyos, nagsasamba sa Diyos, at umiibig sa Diyos at sa mga taong iniibig ng Diyos. Okay? So he was a just man. He lived a righteous life, and he did good in the eyes of God. Now, the word devout, okay? Kadalasan pag sinabi nating devout, ibig sabihin niyan ay relihiyoso. Pero sa original na lingwahe po, ang word na devout, it means that he was living a cautious life. Ibig sabihin, hindi lang sa gumagawa siya ng kabutihan, maingat din siya sa kanyang pamumuhay. Okay? So on one hand, kasi pwedeng maingat ka, pero hindi ka naman gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, iniiwasan mo lang yung kasalanan. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka gumagawa ng mga bagay na makasalanan. At the same time, hindi ka naman gumagawa ng kabutihan. Iniiwasan mo lang. Okay? Yung tao naman na matuwid ay gumagawa na ng kabutihan. Okay? At the same time ay iniiwasan din niya magkasala. Yun yung combination na meron po kay Simeon. He was living a righteous life, and he was living a very careful life, so that hindi po siya magkasala sa Panginoon.
Katulad ng sinabi ni David, sabi niya, "Thy words have I hid in my heart." Sabi niya, iniingatan ko ang inyong salita sa aking puso, Panginoon, upang ako'y hindi magkasala sa inyo. So he was doing good. At the same time, he was very careful not to sin against God. That is Simeon, a just man and a devout man. Okay? So that's what he did habang siya po ay nabubuhay pa sa mundong ito. At the same time, he's also a man worth noting, not only because of the things he did while he was living, but because of the things that he did while he was waiting. Okay? So he was living a just life and a devout life. At the same time, he was also waiting for something from the Lord. In verse 25, ang sabi po dyan, he was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. So, ang ganda kasi namumuhay siya ng matuwid. At the same time, yung kanyang pananaw, yung kanyang pag-asa ay nakatuon po hindi sa mga bagay na nag-i-exist na, kundi sa bagay na paparating pa lamang. Now, yung word na consolation dito, sa panahon natin ay pampalubag loob. Pag natalo ka, at hindi ka naging champion, hindi ka kasama sa first runner-up, sa second runner-up, pag doon ka sa bandang kasunod niyan, ang bibigay sa iyo ay consolation prize, pampalubag loob ba? Na kung nag-practice ka, naggumastos ka sa costume mo, nagpuyat ka, at least meron kang pampalubag loob. Pero sa original po na word na consolation dito, hindi siya pampalubag loob, kundi ang word na ito, ang ibig sabihin ay refreshment. Yun bang galing ka nagtrabaho ka sa tirik sa arawan, o tirik yung araw, tapos nagtrabaho ka, at kailangan mong ma-refresh, kailangan mong makainom ng malamig, o kailangan mong pumasok sa aircon, o kailangan mong paypayan, okay? Ibig sabihin, dumanas ka ng napakatinding init o pagkauhaw, at ang kailangan mo ay refreshment. Okay? Kailangan mo ay refreshment. Now, bakit kailangan ng refreshment o ng revival ng Israel during the time of Simeon? It's because from the time of Malachi, okay, the last book of the Old Testament, hanggang sa kapanganakan ni John, meron pong 400 years na katahimikan. Okay? So 400 years walang dumating na propeta, walang pananaw o vision galing sa Panginoon, walang mensahe galing sa Panginoon. And all they had, ang meron lang po sila ay yung lumang tipan. Okay? At hindi nila naramdaman yung presensya ng Panginoon o yung walang ipinapadala na mensahero ang Panginoon. And so because of that, alam ni Simeon yung feeling na walang revelation, walang propesya, walang vision from the Lord through the prophets, katulad ng sinasabi sa Proverbs 29 verse 18. Okay? Proverbs 29:18. Where there is no vision, ang word na vision dito hindi yung mission vision ng kumpanya ha. Pag sinabing vision, kundi yung mensahe galing sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta o mangangaral. Sabi niya, where there is no vision, the people perish. Kapag wala daw mensahe o walang propesiya galing sa Panginoon, ang mga tao ay mapapahamak. Which is true. Katulad niyan, pag tinanggal mo ang Diyos o ang katuruan ng Diyos sa isang bansa, it may appear to be progressive financially o economically, pero pag nawala po ang morality sa isang bayan, ang kasunod po niyan ay pagkabagsak ng isang bayan. Okay? Kasi po yan sa pamilya. Tanggalin niyo yung Biblia sa pamilya niyo. Tanggalin niyo yung Biblia sa isang simbahan. Pwede ba yun, Pastor, walang Biblia sa simbahan? Pwede. May Biblia, pero hindi ipinapangaral. Kasi nga yung pastor o yung mga mangaral sa simbahan ay takot na ma-offend yung mga miyembro. Takot na pag ipinangaral yung kasalanan, baka masagi at ma-offend. Baka hindi bumalik yung miyembro.
Baka pag ipinangaral yung talikod sa kasalanan, baka naman mabawasan yung miyembro. And so instead, ang ipinapangaral nila ay yung mga inspirational, yung mga kwentong mga masarap pakinggan and all that. So they have a Bible in the church, but the truth is not proclaimed in the church. Okay? And when that happens, the word perish may mean chaos or decay. Ibig sabihin, pag wala yung katotohanan, ang isang bayan ay mabubulok. Ang isang bayan ay babagsak. And that was the current condition of Israel during the time of Simeon. Okay? Kaya ang tinitingnan, ang ina-anticipate, ang inaantay ni Simeon ay yung consolation o yung refreshment from the Lord. Something that will satisfy their thirst for spiritual nourishment. Okay? Uhaw na uhaw sila sa katwiran, uhaw na uhaw sila sa katotohanan, and they were waiting for this Messiah from the Lord. Okay? Now, if Simeon, or since si Simeon ay isang matuwid at isang marangal at sabihin nating taong may takot sa Diyos at inaabangan niya ang pagdating ng tagapagligtas, saan nanggaling itong mga bagay na ito? Bakit ganito si Simeon? What makes him, or despite his being ordinary, like you and me, what makes him not so ordinary? Okay? Bakit siya naging matuwid? Bakit siya naging marangal na tao? What makes him, where does his justification, his devotion, and his anticipation come from? Okay? Pag nakita mo yung isang ordinaryong tao pero may takot sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos, at namumuhay ng marangal, saan ang gagaling yan? It is no other than the Holy Ghost or the Holy Spirit. Tingnan niyo po ha. In verse 25, sabi dyan, the Holy Ghost was upon him. Ang banal na Espiritu ay nananahan kay Simeon. So the Holy Spirit made Simeon his house. He was upon him. In verse 26, it says, and it was revealed unto him by the Holy Ghost. So the Holy Spirit made him see and understand. Hindi lang po tumira o nanahan sa kanya yung banal na Espiritu, ipinaalam pa at ipinaunawa pa ng banal na Espiritu sa kanya. Sabi ng banal na Espiritu sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang sugo ng Panginoon. Ibig sabihin, sabi niya, before you die, hindi ko alam kung kailan po ibinigay ng banal na Espiritu ito kay Simeon. Siguro pwedeng nung bata pa, nung 40s, nung 50s, I don't know. But one thing is for sure, na kumbaga parang tulad ng sinasabi ng mga senior dito, nasa pre-departure na po itong si Simeon. Anytime ay mamamatay na po. Pero inantay niya yung katuparan ng pangako ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu nung sinabing hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita o nasisilayan ang tagapagligtas. Okay? So the Holy Spirit made him understand, and then in verse 27 it says, and he came by the Spirit into the temple. So the Holy Spirit lived in him, the Holy Spirit made him see, and the Holy Spirit made him go. Okay? Ang Holy Spirit mismo ang nagsabi sa kanya, pumunta ka sa templo. Kasi doon mo makikita ang tagapagligtas at ang sugo ko na ipinangako ko sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Simeon. So what makes him a man worth beholding, an ordinary, yet a man who is above every ordinary man, is that the Holy Spirit was in him. The Holy Spirit lived in him. The Holy Spirit made him see. The Holy Spirit made him go. Ibig sabihin, ang buhay ni Simeon ay buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu. Okay? And I believe that that should be normal to every Christian. Okay? Because every child of God is born again.
Every child of God has the Holy Spirit. And every child of God should be, okay, bawat anak ng Diyos na may banal na espiritu ay merong pag-unawa ng banal na espiritu at merong kapangyarihan ng banal na espiritu na gawin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Kasi mahirap pag sinasabi mong you are born of the Holy Spirit at the same time ay hindi ka naman living by the Spirit. Okay? Meron kang banal na espiritu, pero ang mga lumalabas sa bibig mo ay puro namang kasamaan, puro namang katiwalian, puro korupsyon, you know? That's quite difficult to reconcile. You have the Holy Spirit, but you do not live by the Spirit. Okay? And so, the challenge of this example of Simeon is for us claiming to have the Holy Spirit and to live by the Spirit. At paano mo, again, ulitin ko lang, paano mo malalaman na ikaw ay nabubuhay sa banal na espiritu? Siyempre, nakikitaan ka ng bunga ng banal na espiritu. And you will find that in Galatians. Okay, if you go to Galatians chapter 5, you go to Galatians chapter 5 verse 22. Sabi dito, ang bunga ng espiritu ay, sabi niya, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitimpi, pagkaamo, o gentleness. You know, being gentle, sabi niya, goodness, kabutihan, pananampalataya, meekness. Yung word na gentleness means tenderness. Okay, being tender. Kung isa kang Kristiyano pero yung palaaway ka, ikaw yung pinagmumulan ng gulo, hindi yan bunga ng espiritu. Okay? Meekness, temperance, pagtitiis. Yung long suffering ay pagtitiis, yung temperance ay pagtitimpi. Sabi niya, against such there is no law. Ito po yung mga bunga, mga indicators, mga ebidensya na ikaw ay nabubuhay sa banal na espiritu dahil nakikitaan ka ng bunga ng espiritu. Okay? So you see, it is a blessing, okay, for believers like us. Katulad ng blessing po sa Kay. Kasi, kung makikita po natin dito, the reason why the Holy Spirit pointed out the life of Simeon is because He wants to show us that the Lord can bless those who seek God. Okay? Ang pinagpapala ng Panginoon sa mga espiritual na bagay ay yung mga tao din po na inuuna nila at hinahangad nila yung mga espiritual na bagay. Okay? Those who seek the kingdom of God will be blessed with the spiritual things from the kingdom. If you take a look at John 11, John 11:25 to 26. John 11:25 to 26. And Jesus said unto her, I am the resurrection. Okay. Sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Now, what is the point of this verse para kay Simeon? That though si Simeon, okay, ay tao na katulad natin na sabihin natin ordinaryo, no? And yet, just like him, okay, just like him, he is blessed with the hope of eternal life. And just like us, believers, we are also blessed with this life that is in Christ. Okay? And that is one of the blessings which is available to them and also available to us. Okay? It is the Holy Spirit extends His blessings to those who live justly and to those who live with devotion to Him. Okay? So that is the life of Simeon, a man who is a man of just life and a man of devotion.
Now, secondly, I'd like us to see the man. Okay? The man. Now, this is no ordinary man. Number one, dahil ito ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. If Simeon is an ordinary man, this man, the second man, is not just a man but also God Himself. Ibig sabihin, he is 100% man and he is 100% God. That's why ang tawag natin sa Panginoong Kristo ay the God-man. Okay, he is not a demigod o yung inferior na God, o hindi siya yung kalahating Diyos, kalahating tao. He is 100% God, he is 100% man. Now, kung napapansin nyo, ang nangyari dito, parang inintroduce si Simeon, who is an old man. He is a great man. While he is old, he is a great man. Pero ginamit siya ng Panginoon para i-introduce yung the greatest man, who is, while he is a baby, is the greatest of all, who is the Lord Jesus Christ. Okay? Kumbaga parang ikaw yung kilalang-kilalang tao, di ba, may gathering, tinawag ka kasi ikaw yung kilalang-kilalang tao. In-introduce ka, grabe yung pag-introduce sa'yo. Tapos yung tinawag ka na, ang role mo pala ay may tatawagin ka pang mas mahalaga pa sa'yo. Okay? At yun ang ginawa dito. Binild up, in-introduce si Simeon para i-introduce yung mas mahalaga, yung higit na mahalaga o yung pinakamahalaga, kundi walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Okay? Now, in verse 28, makikita natin, then took he him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Meron akong gustong i-point out dito yung tinatawag kong paradox. Okay? Ano ibig sabihin ng paradox? Yung paradox ay yung dalawang bagay na parang magkasalungat pero totoo. Katulad ng sinasabi ni Paul, na sabi niya, nung ako ay mahina, ako ay malakas. Sabi niya, when I am weak, then I am strong. Paano mo sasabing malakas ka kung mahina ka? Okay? That is an example of a paradox. Another example is the actual experience of Simeon. Because when Simeon took Jesus Christ in his arms, makikita natin dito na yung nilikha ay hawak-hawak niya yung kanyang manilikha. The creature was holding in his very arms the creator of the world. And that includes him. Okay? Naalala ko yung, if you're familiar with the movie Men in Black, okay? Yung Men in Black, meron silang hinahabol doon, di ba? Yung aliens, tapos yung mga Men in Black. Meron silang hinahabol doon yung kwintas ng pusa. And I think ang tawag doon yung Orion's belt yata, o Orion doon sa necklace na yun. Na yun yung pinag-aagawan nila kasi nasa loob pala noon yung universe. Now, the cat is in the universe, pero yung universe ay nasa kwintas ng pusa. That's a paradox. Okay? Yan ay katang-isip lang. Pero dito, no, can you imagine? Si Simeon, sobrang tanda na, halos sabihin mong malapit na talaga siyang mamatay. And yet, he was given the opportunity to hold the very body, the very flesh of God in the flesh in His arms. Grabe, no? Na nung nahawakan niya, sabi niya, Panginoon, pwede na po akong mamatay. Ano kaya sa atin yung mga bagay na sasabihin mo, pag ito nakamtang ko sa buhay ko, pwede na akong mamatay? It could be the peak of your career. Na kapag, katulad yan, pag teacher ka, ano bang pinaka-peak ng career ng isang teacher? Pwede bang sabihin principal? O pwede bang sabihin district supervisor o kung ano man? Siguro maging head ng DepEd, hindi ko alam. Okay? Or kapag pastor ka, ano bang pinaka-peak ng career mo bilang pastor? If you are, let's say, a player sa sports, ano kayang pinaka-peak ng career mo? Okay? It could be a world champion, whatever it is. But this man, he lived his life
all his life waiting for that moment na nahawakan po niya yung sanggol na paang ng Panginoong Kristo na sabi niya, Lord, I can now die. And not just die, sabi niya, I can now, in verse 26, and in verse 27, sabi niya, now, lettest thou, thy servant, depart in peace. Sabi niya, para sa kanya, this is the greatest moment of all time. Parang paradox din sa kay Mary. The Creator is in the womb of the creature. Diba? The Creator of the world is in the manger. The Creator of the world, the provider of all, is wrapped in swaddling clothes. And at this very moment, we have an old man, an ordinary man, holding the darling of heaven in his very arms. At nasabi niya, Panginoon, I am ready to die in peace. Lord, I have seen the consolation of Israel. Lord, I am holding in my hands the very salvation of Israel. Okay? I hope tayo din po, no? We can arrive at this satisfaction of our souls. We can arrive at this ultimate goal of our Christian life na sasabihin natin, Panginoon, nakamtang ko na ang kaligtasan. I can now depart in peace. Okay? I can now depart in peace. Para bang kanta ng mga bata na He's got the whole world in His hands. Na yung buong sanlibutan daw ay nasa kamay ng Diyos. Samantalang itong si Simeon, feeling ko lang si Simeon, no, bago mamatay, siguro kung kaya niyang ipagmayabang, sabihin niya, I had the Creator, I had the Lord in my hands. And not to boast, para hindi pa para ipagmayabang, kundi para ibahagi yung kagalakan na mismo sa buhay niya ay nasumpungan niya yung katapatan ng Panginoon, yung nasumpungan niya yung yung fulfillment ng promise ng Panginoon sa kanya na, Simeon, bago ka mamatay, you will come face to face with the very Savior of my people. Okay? Grabe. Ako parang hindi ko ma-imagine yung mahawakan yung Panginoong Kristo. Siguro kahit sa langit, si Simeon ipagmamayabang niya to, no? Na parang, oy, grabe. Kung merong ilan na nakahawak sa Panginoong Kristo nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay sanggol pa lamang, isa na ako doon. Okay? Isa na ako doon. And that's the great mystery na sinasabi ni Apostle Paul in 1 Timothy chapter 3 verse 16. Okay? 1 Timothy 3:16. Sabi ni Paul, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was made manifest in the flesh. He was justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, and received up into glory. 1 Timothy 3:16. Kahit si Apostle Paul, ang tawag niya dito ay napakalaking hiwaga. It's a mystery how that God can be in human form. How that the creator of the universe can be contained in the body of man. Okay? And that is, sabi ni Apostle Paul, all I can say is, it is truly a mystery. Okay? In the same way that Trinity is a mystery, God in the flesh is a mystery. Sabi ni Simeon, now that God is in the flesh, sabi niya, peace has finally come. Kaya nasabi ni Simeon, feeling ko si Simeon, all his life, wala siyang nahirapan siyang mamuhay ng may kapayapaan sa paligid niya, no? Kasi wala ngang vision from the Lord. And there was spiritual drought. There was spiritual poverty. But finally, sabi niya, now that God is in the flesh, I have finally found peace. At totoo naman, nung dineclare po ng mga angels in Luke chapter 2 verse 14, sabi ng mga angels, sabi niya, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. Ibig sabihin, peace comes from heaven, it comes to the earth, and not only to bring peace, but also to bring goodwill
toward man. Ibig sabihin yung intensyon ng Diyos Ama para sa kanyang nilikha ay pawang kabutihan. Goodwill. Diyan na natin nakuha yung goodwill na may gagawin ka na dapat ay hindi mo naman talaga dapat gawin dahil nga hindi naman siya required pero ginawa mo pa rin siya. That is what you call an act of goodwill. Okay? An act of goodwill. And sabi ni Simeon, sabi niya, finally peace is here. And because Christ came to this world, not only Simeon but every Christian can welcome death. Okay? I mean, hindi naman natin minamadali, no? Hindi naman tayo nagmamadali na mamatay. Pero hindi na natin siya kinakatakutan. Katulad na sinabi ni Simeon, sabi niya, I can now depart in peace. Therefore, death is no longer feared, but is now welcomed by every child of God. Which takes us back kanina sa John, sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. If you believe in me, sabi niya, you will not die and you will not spend eternity in eternal separation from me. You will not spend eternity in condemnation, but you will spend eternity in life through me. Okay? That's because of the Lord or God becoming flesh. And sabi ni Simeon, sabi niya, mine eyes have seen thy salvation. Nung hawak-hawak ni Simeon ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, mine eyes, I can see the salvation. And I believe, itong si Simeon ay anticipating din, inaantay din niya yung promesa na galing sa Genesis chapter 3 verse 17. Na sinabi ng Panginoon that the seed of the woman shall crush the serpent's head. Okay? Mismo yung anak ng babae ay siyang tatalo dito sa ahas o sa kalaban. You know, the seed to crush the serpent's head is now in my hand. The lamb that will take away the sins of the world is in my hands. And this life that will put an end to death is in my hands. Sabi no, sa ganong kaliit na sanggol, sabi ni Simeon, ito na yung binhi, ito na yung sanggol na tatalo sa kalaban. Ito na rin yung tupa na magbabayad sa lahat ng kasalanan ng mga hinirang ng Panginoon. At ito na rin yung buhay na siyang magdadala ng pagkatalo sa kamatayan. Okay? That's why he says, He is the light to the Gentiles and the glory of Israel. Ibig sabihin, siya ang nagdala ng kaligtasan, hindi lang sa mga Hudyo, kundi para din po sa mga Hintil. Kasama po tayo doon. Ipinanganak man si Kristo sa mga Hudyo, pero ang kaligtasang dala niya ay para din po sa mga katulad nating mga Hintil. Now, may warning, may mga salita din po si Simeon para sa kay Mary. Okay, and nakita niyo po 'yan sa verses 33 hanggang 35. Sabi niya, and Joseph and his mother marveled at those things. Napapansin niyo, hindi tinawag na and his father and his mother, minention and Joseph, kasi hindi naman talaga si Joseph yung tatay ni Jesus Christ, kundi yung Diyos. So, ang tawag dito, and Joseph and his mother marveled, namangha sila sa mga sinabi ni Simeon. And Simeon blessed them. At sinabi niya kay Maria, sabi niya, behold, this child, in verse 34, is set for the fall and rising again of many in Israel. Sabi niya, sa sanggol na ito, maraming mga nasa itaas na ibabagsak at maraming nasa ibaba na itataas. Okay? Totoo naman, sinasabi ng Panginoon, ang mga nagmamataas ay ibabagsak at ang mga nasa baba at may kababaang loob ay siyang itataas ng Panginoon. At sabi niya, maraming kontra, maraming magiging kaaway itong sanggol na ito. Bakit? Sabi niya sa John chapter 3, sabi niya, and they that love darkness hate the light. So, syempre, ang Panginoong Jesucristo, dala niya ang liwanag, at ang mga namumuhay sa kadiliman, ayaw nila ng liwanag kasi may expose yung kanilang mga
katiwalian at ang kanilang mga kasamaan. Kaya ganun na lang yung pagkamunghi, ganun na lang po ang pagkagalit nila sa Panginoon. And then he says in verse 35, a sword shall pierce through thy own soul. Sabi niya may espada na babaon sa sarili mong kaluluwa, Maria, which talks about the rejection, yung kabigatan, yung sama ng loob, yung kalungkutang dadalhin ni Maria dahil sa dadanasin ng kanyang anak. Na siya mismo, grabe no, makita niya, even on the cross of Calvary, she saw her son. Okay? Pinapanood niya yung kanyang anak na ipinako sa krus na wala namang kasalanan. Alam niya, anak ng Diyos itong taong ito at wala yang ginagawang kasalanan. Alam ko yan mula pagkabata. Grabe no? Pinagpala talaga si Maria kasi imagine mo yung anak mo hindi pasaway, hindi nagsisinungaling, hindi lumalayas, hindi gumagawa ng anumang mga bagay. Pag sinabihan mo, nak, ligpit ka na ng laruan mo, si Jesus Christ siguro talaga napakamasunuring bata. Hindi nangaaway ng mga kapwa niya bata. Okay? Pag sinabi ng mga magulang niya, nak, umuwi ka ng ganitong oras, umuwi ng ganitong oras. Dadatnan nila sa bahay, si Jesus Christ nagbabasa ng salita ng kanyang ama. Okay? Wala silang masabi, walang mapintas doon maipintas kay Jesus Christ. Tapos makikita niya ngayon si Jesus Christ na sa krus ng Kalbaryo, ipinako. And can you just imagine the grief and the burden and the sadness of Mary? And this was prophesied by Simeon. Okay? So para bang ang lumalabas, nung hinahawakan din ni Mary si Jesus Christ, Jesus was her bundle of joy, at the same time ay burden in a sense na magdadala ng kabigatan sa puso nila at kalungkutan dahil sa mangyayari sa kanya. Okay? That's also a paradox. Now, ayoko pong mag-end dyan kasi malungkot. Let's not forget Anna. Kasi na-mention po si Anna and we will close in this section no, sa kay Anna. Sinasabi po dyan, and there was one Anna. Okay? Kung kanong minention si Simeon, minention din po si Anna. A prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Aser. She was of a great age and had lived with an husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. Now, makikita niyo po yung contrast between yung pinagkaiba ni Mary at saka ni Anna. Si Mary, pinagpala ng Panginoon, bata, while she was a virgin, nagkaroon ng anak. But kung napapansin niyo dito, si Anna, nag-asawa, at 7 years lang po yung marriage nila ay namatay yung kanyang asawa. Naging widow po si Anna 7 years after the marriage. And you would notice na at this time si Anna po ay 91 years old and she lived, sabi dito, she lived as a widow for 84 years. And as a widow, buong buhay po niya, she dedicated it to serving the Lord in the temple. That's why she is called the prophetess. So for 84 years, ang naging routine po ng buhay ni Anna, mag-ayuno, manalangin, gabi, at araw. Ibig sabihin, for 84 years, ang buhay ni Anna is simply to fast and to pray, to serve the Lord night and day. But you see, ang pangalang Anna, it means grace. Okay? Biyaya ng Panginoon. And I believe, for 84 years, na widow, walang pamilya, walang asawa, si Anna, ang biyaya ng Panginoon, ang siyang nag-sustain at umalalay po kay Anna. Okay? And a few things I would like to highlight as well. Alam nyo, kung bibilangin nyo, nabilang nyo na ba kung ilan yung books o ilan yung books sa Old and New Testament? Ilan sa Old Testament? 39. Sa New Testament ay 27. Ilan lahat ang book sa Biblia? 66. Nabilang nyo na kung ilan yung words sa Old and New Testament? Hindi na. Ako nabilang ko lang yung mga, yung books at yung mga chapters, characters and all that. Pero hindi ko pa nabilang kung ilan yung words dito sa Old and New Testament.
Pag binilang mo daw ang lahat ng salita sa Old and New Testament sa King James, aabot po siya ng 787,000 words approximately. Okay? 787,000 words approximately. If you read the words regarding Anna from 36 to verse 38. Okay? Binilang ko kanina, there are around 85 words for Anna, dedicated for Anna, out of 787,000 words in the Old and New Testament. Which tells us, kung sabi ko, ilang percent kaya ito? Iba'y nakuha ko, 0.01% ang salita ni Anna sa Biblia na naka-reserve para sa kanya. Which, if she lived for 84 years as a widow, and there are 85 words reserved for her in this passage, para bang may isang word every year para kay Anna, that towards the end of her life, merong ni-reserve ang Panginoon para sa kanya, Anna, I will put you in the New Testament through Dr. Luke. Okay? Which tells me na yung buhay ni Anna, it may appear to be very ordinary. It may appear to be routinary. Para bang paulit-ulit lang. Imagine mo, ang gagawin niya lang, mag-aayuno, manalangin, gabi, mag-aayuno, manalangin sa umaga. Ganun lang, for 84 years. Tapos kung titingnan mo, para bang, yun na yung buhay ni Anna. But you see, the Lord blessed her, and the Lord even made sure that her name and her story and her encounter with Jesus Christ would appear in the New Testament. That from the time that it was written until our time today, ay andyan pa rin po at nami-mention pa rin yung buhay ni Anna na sa tingin ng tao at sa tingin ng mundo ay napaka-nonsense, napaka-ordinary, napaka-routinary. And yet, the Bible says, the Lord rewarded Anna for her devotion to Him. So that, in verse 38, ang sinasabi po dyan, and she coming in that instant, nung dumating si Mary and Joseph, nung na-meet ni Simeon si Mary and Joseph with Jesus Christ, dumating din po si Anna. Na para bang, it seems to me, the Holy Spirit prompted Joseph and Mary, and prompted Simeon, and prompted Anna. Sa dinami-dami ng tao sa templo, okay, nagtagpo talaga ang landas ni Simeon, ni Jesus Christ, ni Mary, ni Joseph, at ni Anna, just to show them that the Savior has finally come. And when she met Mary and Joseph, it says, and she gave thanks instantly, likewise unto the Lord. 91 years old, nag-aantay, naglilingkod sa Panginoon, walang promise ng reward, pero sila po ay ni-reward ng Panginoon sa kanilang katapatan. And you would see that after that, in verse 38, ang sabi dyan, and spake of Him to all that looked for redemption in Jerusalem. 91 years old si Anna, and yet, ang mga lumalabas, from that point on, ang mga lumalabas lang sa bibig niya, ay walang iba kundi na ang Panginoong Kristo ay naipanganak na at nandirito sa atin ngayon at siya ang ating tagapagligtas. Ako noon, nung nag-delivery boy ako sa Jollibee, ang mga wala kasing Google Map at wala pang mga Waze noon. Ang mga pinakakaibigan ko noon, either yung mga gasoline boy o yung mga tricycle driver. Kasi yung mga tricycle driver, sigurado alam nila yung mga kasulok-sulukan ng mga lugar. Ibig sabihin, sila yung tinatawag kong mga go-to. Sila yung pag naliligaw ako, sila agad yung pupuntahan ko. At that very moment, I believe, pag merong gustong kausapin ang mga tao sa templo na nakakakilala at nahawakan niya ang nakita niya ang Panginoong Kristo, walang iba kundi si Anna. Ibig sabihin, pag merong nagtatanong, alam niyo ba kung meron dito na nakakita na sa sanggol o sa tagapagligtas na naisilang, sasabihin ng mga tao, kausapin mo si Anna. Nasa templo si Anna, nasilayan niya
at nakita niya ang ating tagapagligtas. Which takes us to an addition to the life of Anna. So dito sa may verse 37, it says she was fasting and praying. And now, it shows that she was fasting and praying and witnessing for the Lord Jesus Christ. Okay? Binayaan siya ng Panginoon na maging eyewitness for the birth and for the presence of the Lord Jesus Christ. Okay? Now, in closing, just for you to take home, si Simeon, he finds his ultimate fulfillment and satisfaction in the Lord Jesus Christ. Okay? Natagpuan niya na sa Panginoong Kristo lamang ang pinakakaligayahan at ang meaning, ang kabuluhan ng kanyang buhay. At sa atin po, nawa, hindi yung karir, hindi yung kayamanan, hindi yung karangyaan, hindi yung kadakilaan ng ating mga pangalan ang magiging ultimate pursuit natin sa ating mga buhay, kundi ang Panginoong Kristo doon. Ikaw mismo makakapagsabi ng Panginoon, I can now depart in peace. Anna speaks of the Redeemer. Okay? Si Anna, biniyayaan ng Panginoon na maging witness ng Panginoong Kristo. Okay? Which also challenges us. Ito yung challenge sa atin, no? Diba? Ayaw nating maturingang mga marites, mga chismosa at chismoso. Okay? Ayaw natin ng ganun. But the question for us is, whenever you speak, whenever you are around, what do you talk about? Okay? I think that's the question. Ano yung mga ipinagkakalat natin kapag tayo po ay merong privilege at merong opportunity na buksan ang ating mga bibig? What do we spread? Okay? What do we talk about? Is it vain, empty, news of distress? Ito ba yung mga pinagkakalat natin, yung mga walang kabuluhan ng balita sa politics, sa kapitbahay, sa mga pangyayari sa kapaligiran natin? Or do we spread the good news of salvation? Okay? What is your message? That is the challenge of the scripture. Like Anna, what is your message? And who do you point the people to? Okay? Kung meron kayong opportunity na mabahagian ang ibang tao, kanino nyo dinadala? Okay? Kanino nyo ipinupoint ang mga tao? I hope you point them to the God, to our God in the flesh, and you point them to the Lord Jesus Christ. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa inyong tupa, sa mga tupa ninyo Panginoon na merong pag-ibig sa inyong salita at merong kagalakan Panginoon na pinapakinggan ang inyong salita, dahil ito ay pagpapakita Panginoon na sila nga ay merong pag-ibig sa inyo at sila Panginoon yung mga taong merong pagnanais na matanggap ang salita galing sa kanilang amang nasa langit. Nawa Panginoon, itong mensaheng ito ay nagtuturo sa amin o lalong magturo sa amin sa pinakamahalaga sa lahat ng mga mahalagang bagay sa mundong ito. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Salamat Panginoon dahil ang inyong anak ay pumarito para magdala ng kaligtasan sa amin, at katulad Panginoon ni Simeon, kami ay nakatanggap ng kapayapaan at kami Panginoon ay walang takot sa kamatayan, kundi merong pag-asa na isang araw Panginoon kami ay mabubuhay sa pangwalang hanggan. At katulad ni Ana Panginoon, turuan niyo din kami na gamitin ang aming mga bibig at gamitin Panginoon ang aming mga oras na maglingkod sa inyo. Gamitin Panginoon ang buhay na meron kami upang ipagkalat ang mensahe ng kaligtasan sa aming Panginoong Kristo. Salamat Panginoon sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's all stand and let us sing our closing hymn. Okay.
The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. 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 May the Lord bless you. And short announcement lang po. So after lunch, meron po tayong short na fellowship. We will share the Lord's goodness and faithfulness sa ating mga buhay. At the same time, meron po tayong mga tokens, no, from our church para sa bawat isa.